Alright mga kaibigan, we are now, Diyos, nag-English ako. Ready na po tayo mga kaibigan? Ready na ba kayo? Good evening po, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kaibigan. At ang ating programa mag-iiba ng bahagya, mga kaibigan. Sa background lang naman medyo seryoso. Sa background lang naman. Dahil we have our very, very special guest tonight, mga kaibigan. Ang You're the Man. And good evening po sa iyo. Ito po yung inyong headset. Ayan. Wag na. Narinig naman kita eh. Ayan, narinig naman po. Good evening po. Papa Jack, magandang gabi sa iyo sa lahat ng ating listeners at tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gising pa ng gantong oras. Dahil po nagising ngayon. Naantay po kayo. Actually, I announced that we are going to be together sa programa po Friday pa. Nakaraang Biyernes pa. Ang unang katanungan po at bago po na maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maraming salamat din, Meron Papa pong Jack. trending ngayon, sir, na Ano? na may panukala na baka daw kayo pwede mag-voice over sa Waze. Alam mo, Papayag mo ba kayo? tawa ko ng tawa nung narinig ko yan. Basta ba may bayad okay lang. Kumbaga po siya, trabaho siya. Basta nga may bayad, okay lang. Bakit Talent hindi? fee. Hanap buhay din yun. Hanap buhay din yun. Bakit hindi? Dagdag kita yun. Nung marinig ko po, tawa ko ng tawa. Actually po, nagtanong po niyan sa akin, si Kara ng Yes FM. Tinanong ko na Kara, itanong mo na, yung sa Waze, mag-voice Sabay over. turo. Actually, kung may bayad, bakit hindi? Sige, go. Sabagay, no? Sample. Good evening po, ayan. Ano po matatawag ko sa inyo? Cheese. Cheese. Para pareho kayo ng tawag ni Heart sa akin. Alam nga naman, babe. Pag magkaaway, ano po tawag sa'yo? Francis. Nabubuo bigla yung pangalan eh. Di ba ganun yan? Buong pangalan ang tawag sa'yo bigla pag nag-aaway kayo. Sabagay, oo. Nanay ko ganyan eh. Pag galit na. Okay, seryoso na. Aware po ba kayo, gano'ng katagal na po kayo ni Miss Heart? Mag-asawa? February 14 last year kami kinasal. Birthday niyo po yan, di ba? Sorry, February 15 pala nagkamali ka din. Hindi kasi gusto ko yung kasal sana namin February 14. Minove niya ng February 15. Ang nasa isip ko sana nun, at least isang regalo na lang. Birthday, Valentine's at saka kasal. Package deal na, di ba? Wholesale. Pwede naman sa lubong po eh. February 15, so 1 year and magti 3 months. So 1 year, 2 months, and I think about 2 or 3 weeks. Pwede nyo bang ikwento sa amin yung paano ba to? Ikwento niyo po sa amin kung ano po ang pakiramdam ng gumigising katabi ng isang heart evangelist. Kasi siyempre, kinaiingitan kayo ng lahat ng mga binata po, ano? Binata lang? Kahit, huwag natin bigyan ng pagkakas ng asawa. Last night lang po, I was talking to a friend, best friend ko, sabi niya sa akin, grabe talaga si si Chis Escudero. Bakit? Kasi nakita niya yung picture ni Miss Heart Evangelista. He's the man. Ano ba pakiramdam na gumising? Araw-araw katabi ng isang napakagandang maganda, siyempre. Kahit anong problema mo, nung natulog ka, pagising mo, nawawala lahat. Oo, di ba? Kahit na ano rin problema mo, pag uwi mo, pag yun ang sumalubong sa'yo, nawawala din lahat. Yun ang kagandahan siguro ng buhay ko ngayon. Ano man ang problema sa labas, sa trabaho, sa pangangampanya, sa politika o sa gobyerno, sa alam mong may uuwian ka na mapapangiti ka palagi. Kailan nyo kinailangang magdala ng bulaklak kasi nagpapaliwanag kayo? Hindi pa actually. Hindi pa ako nagsuhol ng bulaklak. Anumang atraso meron ako kasi wala naman ako malaking atraso eh. Minsan lang nakakalimutan ko magdala ng bulaklak. Meron palang ganong protocol sa showbiz. Na pag may show siya, pag may award siya, pag may press con siya, dapat pag nandun ka sa audience, dapat may nakahanda kang bulaklak na ibibigay sa kanya. Ganun! Hindi ko rin alam yun eh. Ano po mas paborito ni Miss Heart? Chocolate, teddy bear o bulaklak? Bulaklak. Bulaklak. Maliban sa napakagandang heart evangelista, ano po ang katangian niya? Ano ba? Lahat ng bagay sa kanya bago.
She's good-natured. Ibig sabihin, wala siyang masamang tinapay kahit kanino. Madalas na pagsasamantalahan tuloy ng mga mapagsamantala minsan. Pero other than that, It's a good problem. it's a good problem actually. Pero hindi rin kasi minsan ayaw mo din namang inaapi o naapi yung mahal mo eh. Pero maganda at bago sa kanya lahat eh. Hindi siya masyado nakalibot, hindi siya masyado nakapunta kung saan dahil nagtatrabaho siya all throughout. Inaasikaso ng maraming tao para sa kanya ilang mga bagay. So, ultimo pagsulat ng cheque, bago sa kanya yun, ng sarili niyang cheque. Talaga? Ultimo, let's say, tingnan ko magkano yung babayaran niya sa Meralco at sa tubig, bago rin sa kanya yun. Siya po ang nagbabayad ng Meralco bill ngayon. Sa unit niya. Okay. Sa unit niya. Kasi nagpapatuyo pala siya ng bahay ngayon. Yun ang sinasabi ko sa kanina, pag natapos yung bahay niya, dahil may prenup kami. Pag natapos yung bahay niya, doon kami tumira. Binabahay na ako ni Heart Evangelista. Kanya yung bahay eh. Ang problema lang pag nag-away kami at sinabi niya, lumayas ka. Uy, walang ganyan nun. Personalan na yan. Wala ka pong choice. Aalis ka talaga. JC, ilang taon ang inyong agwat? If you don't mind. Sa ngayon, 15. Sa ngayon? Paano yan? Kasi pag nag-birthday ako sa October, magiging 16. Kaya sa ngayon, 15. Nakatanggap po ba kayo ng kantsaw? Madami. Madami. Siyempre, di ba? Hindi, yung kansaw na mukha daw akong bata. Yung ganong kansaw ba yung sinasabi mo? Magandang kantsaw yan. Maraming kansaw palagi. Sabi ko, ako na nga mismo naunguna. 3 na anak ko ngayon. Yung kambal kong 8 years old. That's si Heart. Tiyatanong ko, nagkakasundo ba si Heart at yung mga anak mo? Oo. Kasi mas malapit yung edad nila kaya sa edad namin yung anak ko eh. Magkano para sila millennial? 8 years old yung kambal ko. 1 boy and 1 girl. Si Chessie at si Kino. Yung inyong babaeng anak po? Chessie, Maria Cecilia. Okay. Kambal sila eh. Okay. Fraternal twins. 1 boy, 1 girl. Okay. Tatlo po yan, di ba? 2 lang. Dalawa lang. Putang na loob, 2 lang. Ewan ko kung sino nagsabi sa yung 3 yun, 2 lang. Dalawa. Paano po kayo sa... Yung alam ko Mukhang may matutulog mamaya sa garahe. Hindi Alam ni Heart lahat ng karanasan at pinagdaanan ko sa buhay. Ako din alam ko. Okay. Yun na yung problema, nagkaka-nightmare ako minsan. Bakit? Wala. Ano po ang nagustuhan sa inyo ng isang Heart Evangelista? Aba, ewan ko, tanongin mo sa hindi ko rin alam hanggang ngayon. Gusto malaman po ng mga kalalakihan to eh. Actually, madalas tinatanong sa akin yan eh. We all want to be Jesus Cordero. Anong ginawa mo? Anong pinakain mo? At ilang tumbling ang ginawa mo para mapasagot? Ang sagot ko palagi, simple. Sinunod ko ang payo ng lolo ko. Sabi ng lolo ko, cheese, baka magamit mo ito, Papa Jack. Sabi ng lolo ko, cheese, kung gusto mo makapangasawa na maganda, kung gusto mo makakalawit na maganda, ika nga, siguraduhin mo kung pipili ka ng barkada at kaibigan mo, ikaw na yung pinaka-may itsura sa buong barkada nyo. Ganon. Para pag lumalabas kayo, kahit hindi ka gaanong kagwapuan, angat ka at sa'yo nakatingin ng mga tao. Sa mga nakikinig sa atin, panahon na para magpalit ng barkada. Saan po kayo unang nag-date ni Miss Heart? Una kami nagkakilala, hindi date yun. Una kami nagkakilala sa EDSA Plaza, sa Heat Coffee Shop. Pero introduce lang yun kasi sinet up yung meeting na yun ni Senator Miriam Santiago. Narinig ko nga po yan. At nagkita lang kami na siguro less than an hour just to meet, just to talk. Wala kang hinuha na... May chaperon akong kasama doon sa wala. Kayo po yung takot ha? Wala kayong naging parang kumbaga hinuha na magpapapangasawa ko to. Hindi, kasi hindi ko naman inakala. In fact, nung lumalabas na kami, I kept on asking her, why are you giving me the time of day? Ayoko naman kasing mag-isip at umasa na sa gagandang lalaki ba naman ng mga hindi naman totoo daw talaga eh. Mga nachichismis lang sa kanya. Ayaw tanggapin eh. Why would she give me time of day?
So I kept on asking her, why are you giving me the time of day? Umingiti lang siya. At palagi ko tinatanong actually kasi ayoko naman masopla, no? Para akala mo, feel mo na biglang... Ma-fall ka po ng walang dahilan. Biglang sagutin ka ng, alam mo, Tito? Kaya buti na yung nauna ka na. Aware mo kayo na po pwede kanyang tawaging tito ng time na lumalabas kayo. Hindi naman, ikaw naman. Unang labas pa lang namin, how do I call you, cheese? Anyway, ang unang date namin. Yung talagang ano pa, yung talagang may mali siya na. Yung date na talaga. Ang unang date namin, sinabi ko lang doon sa speech ko kahapon, nagsalita ako sa transport group kahapon eh. Ang unang date namin, alam mo kung saan? Jeep. Jeep? Kasi kaya lahat naman yata ng restaurant, napuntahan na niya. Lahat naman yata ng bar, napuntahan niya. Eh de para maging kakaiba, natanong ko sa kanya, nag-usap kami, nakasakay ka na ba ng jeep sa buong buhay mo? Okay. Sabi niya, hindi pa. Gusto Totoo yan? mo? Totoo yan? Oo nga. Gusto mo? And then sabi siya, a lot of things are new for her. Okay. And for at that time. So, hindi ka pa nakakasaya na oh, bakit? Hindi. Aliga, nakatira kami dati sa Kitanlad Street sa may Welcome Rotonda eh. So, ako nag-drive lang, dalawa lang kami. Parada ako doon. Alam ko kasi may mga nakaparadang jeep doon paggabi. Lumapit kami sa isang nakaparadang jeep. Manong, Nakilala ko kayo? actually hindi. Kasi nakaparada, dalawa lang kami. Sa Manong, pwede ho ba special trip sa UP? Ikot lang ho tayo doon. Galing welcome ba? Kasi yun ang biyahe ko doon, nag-aaral ako, nakatira kami doon. Sasakay ka ng jeep, papuntang Pantranco papuntang UP. Okay. Welcome hanggang Philcoa. Babayaran niyo yung biyahe. Babayaran namin yung biyahe. Sabi niya, tapos na yung biyahe ko eh. Sabi Manong, sige na, one time lang. Kasi yung kasama ko, hindi pa nakakasaya ng jeep. Hindi kami nakilala eh. Sabi niya, baka naman hulihin pa ako niyan, trip cutting. Manong, ako nang bahala. Ba't naman ikaw ang bahala? Gano'n naman ako siguro. Manong, basta ako naman bahala. Maniwala ka sa akin. This is about 2-3 years ago ah. Okay. So anyway, pumayag siya. Nag-jeep kami mula Welcome hanggang UP. Umikot kami ng Sunken Garden sa may grandstand. Tapos pabalik ulit. Pagkatapos noon, alam mo kung saan kami kumain? Sa Kowloon. Kowloon. Along West Avenue. West. Masarap yung ano ron eh. Lumpiang Shanghai dun eh. Magkano binayad niyo sa jeep? Magkano binayad namin? 1.5. Mura puhunan. 1.5. Mura ng puhunan. 1.5. Ano? 1.5. Mas mura yun sa Kowloon. Mas mura pa yata yung binayaran ko sa Kowloon kaysa sa jeep. Ano mo yan? Doon kanya sinagot? O doon na nag-umpisa ang hindi. Yung unang date namin. Okay. Yun yung kauna-unang date namin. Pero nung time na alam mo na bilang lalaki na. Hindi. Doon nagsisimula pa lang na, ba't ako binibigyan ng oras nito? That's why I kept on asking, why are you giving me the time of day? Ano to, nahaliw ka lang? Gusto ko matuto? Gusto ko bayuhan ka? Hindi ko naman alam eh. Nakakahiya ba mag-assume? Mahirap naman mag-assume. Sa bagay. Saan ka po But siya nagot? definitely we were enjoying each other's company. Saan ka po siya nagot? Saan ako sinagot? Ano na una po? Holding hands o sinagot ka? Holding hands muna. Kasi ganun pala yung mga kabataan ngayon. Nung panahon ko, hindi, sagot muna bago yun eh. Ngayon, parang iba na yata yung panahon. Holding hands muna. Kaya no, baka isipin niya, ano na ako eh, napag-iwanan. So sumasok, nakikiramdam na ako, okay. Okay. Nasaan naman kayo nun? Nung una mga makan, siyempre pinky muna yan. Saan ba kami nun? Sa jeep. Sa jeep, ay nabakan mo kamay. Siyempre, kasi unang sakay niya sa jeep, kami lang ang laman sa likod. Wala namang ibang tao. Pag kumakabig yung jeep, di ba mismo puno? Di ba yung ginagawa madalas ng jeep pag puno na? Oo. Bibilisan, bigla magkapreno, magisiksikan kayo. Oh, isa pa. Saan ka po sinagot? Nasaan kayo? 2 beses eh. Kasi yung una parang di ako sigurado, yung pangalawang beses dahil. Paano ba yung una? Paano hindi ka sigurado? Paano nga ba? Kasi hindi niya uso yun yung nagtatanungan eh. Uso ba ba ngayon? Understanding. Uso ba yun yung tinatanong? Wala na mga love life imbisita. Na mga do you? Are you? Nagano mo bang do you, are you? Wala na pong ganun. Paano mo nalaman kayo na po? Hindi. Ako para sa akin, kailangan nun eh. Sa kanya parang wala. Old school tayo sir. Ako old school po ako. Ako rin old school, kailangan ko malaman eh. So, tirnan ko. Anyari, ayun. Yun, tirnan mo. Ano tayo, ganun?
Yan, tinanong mo, hindi naman ano tayo. English naman, ikaw naman, English eh. Sige pa, ano po yung naging... Actually, gumaling ako mag-English mula nung nakilala ko sa fairness ha. Napa-English ako ng madalas ha. Ano po yung naging indicator na kayo na? Sumagot siya ng yes. Okay. Are we? Hanggang lang ito na, are we? Hindi, tinanong ko siya ng diretso. Yung tanong, yun. Tayo na ba? Mahal mo ako. Hindi naman, English nga eh. Are we nga eh. Ano man tayo naman sa English, are we? May dalawa ka pong anak. Paano sila mag-banding po? I mean, do you go out together? Yes, we do. Ano po yung normal ano? Mas nagkakasundo nga sila eh. Mas malapit yung edad kasi nila eh. Where do you go po? Mall. Malling. We usually go to the mall, we travel together, kung saan beach, sa probinsya. Once nakapunta na kami sa Japan. Once, magkakasama kami. Okay. Kaming 4. At sa Amerika din pala, nagpunta na rin kami. Mm-hmm. Doon siya natuto magpalit ng damit ng bata. Okay. Magpaligo ng bata. Siya ang gumawa niyan. Alangan namang ako. Strict ka ba nga magulang? Medyo. May Facebook ka mga anak mo? Wala pa. Wala pa na alam ko. Yun ang pagkakaalam nyo. Pero para sa akin, stricto yun naman. Pero gusto ko kasi makita kung sinusunod ako. Mm-hmm. Halimbawa, dahil medyo nahihirapan sila sa English nung simula. Kasi pinalaki ko sila, Tagalog kami sa bahay eh. Diyan po kayo nakilala. In fact, nag-aalala nga ako sa kanila nung nursery sila, lahat ng classmates nila English. So nilapitan ko yung teacher nila, sabi ko, ma'am, parang kawawa yata yung mga anak ko. Pag naglalaro yung mga bata, hey, how are you? What are you doing? Yung anak ko, ha? Sasabihin ng teacher, children, what's this? What's this? Gina-gesture niya, parang isda. Sigaw yung mga classmates niya, nanonood ako ng isang klase. Fish, fish, fish. Sumalakad niyo. Taas na magkakabayan ako. Tilapia, teacher, tilapia. Ako talaga. So, kinausap ko yung teacher, ma'am, may problema ba? Sabi niya, actually magandang natutunan ko. Binasa ko rin sa internet yung sinabi niya sa akin. Mas madaling matuto ng Ingles ang batang nagtatagalog sa bahay kesa yung batang nag-i-English sa bahay na matuto ng Filipino sa klase. Okay. Kaya maraming mga estudyante ngayon sa mga eskwelahan, pag English sila sa bahay, hirap na Ay, hirap totoo po yan. matuto ng Filipino sa eskwelahan. Mas mahirap aralin ng wika natin kasi mas mahirap maging matatas sa wikang Filipino kaysa maging islang sa English. Kaya sanay sila sa Tagalog, sa Pilipino, kaya mas nadalian sila. Pero pinabasa ko sila gabi-gabi. Sinimulan ko silang basahan gabi-gabi, siguro when they were 4 or 5 years old. Hanggang ngayon, no? Hindi na. At since last year, nung 7 years old sila, inobliga ko sila na nagustuhan nila magbasa bago matulog. So, dalawa sila nagbabasa bago matulog. Siguro mga 5 years ago, nakabili ako sa eBay ng complete set, hindi mo na tayo nabutan to, Ano po ito? ng Hardy Boys Hindi ko na po inabot. at complete set ng Nancy Drew. Para yan ako lalaki, binabasa yung Hardy Boys. Para mga nag-i-investigate ng mga bata to. Okay. At yung anak ko naman babae, binabasa Nancy Drew. I made them read 1 chapter every night. Okay. Bago sila matulog, kahit gaano sila kaantok. At naging habit na nila na nagbabasa bago matulog. So, hindi ka po mahigpit sa kanila? Namamalo? Tama lang, hindi ako namamalo. Minsan nga pinagalitan ko yung anak ko kasi ayaw niya gawin yung homework niya. Pinagalitan ko, sinigawan ko't lahat. Alam mo, hindi umiyak yun ako, natakot ako. Nakatitig lang sa akin, hindi siya umiyak, walang reaksyon, walang pakiramdam. Bakit o kaya? Takot na ako, nagisigaw na ako. Parang wala lang. May mga bata pa pagalit-galit dito. Sabi ko, ayaw mo na mag-aral. Nakatingin na sa akin, no? Sige, hindi ka na mapasok sa kalan. Nakatingin lang sa akin, no? Sabi ko, tang na loob. Parang ma-effect na ginagawa ko to. Ngayon bang panahon ng kampanya, alam naman natin ang pangampanya sobrang, ang schedule Busy. sobrang busy. Nakakalabas po kayo? Siguro itong buong kampanya na kailang araw na tayo, 83 days, 84 days. Siguro itong buong kampanya nakalabas kami ng weekend, meaning labas, kumain sa labas, punta sa mall. 2 o 3 beses lang. In the past 4 months yan. Huwag naman, 3 months. less than 3 months. 3 months. 84 days, 83 days. 3 months. Yes. Ano pong paliwanag sa kanila? Pag hinahanap nila ang
Siyempre, mga bata ito, di ba, hindi nila maintindihan na ikaw ay public servant. Tinanong nila ako, Daddy, anong tinatakbuhan mo? Sabi ko, Vice President na. Mas marami bang work yun kaysa Senator? Sabi ko, ang alam ko anak, mas konti yun pag hindi mo kakampi yung presidente. Mas marami pag kakampi mo yung presidente. So daddy, mas marami bang work o mas konti? Anak, malamang mas konti kasi walang session yun eh. Senado may session eh. Sabi ko, so okay lang ba tumakbo si daddy? Sige daddy, kasi mas wala kang work eh. Kaya na mabayag, kaya sila pumayag. Actually, you should not underestimate your kids. Alam nila yung nangyayari at alam nila yung... Naiintindihan na nila. Maski na nung naghiwalay kami nung mami nila, nung ex-wife ko. At magpapakasal ako ulit, tinanong ko sila. Okay lang ba na magpakasal ulit si daddy? They were about, how old were they? They were 7 at that time. Okay. Sagot ng daughter ko, si Chessie, sabi niya, yes daddy. Akala ko naman baka napipilitan lang mo siya. Tinanong ko, bakit? Wala ka bang inabot na gadget? Wala. Because they see their mom once every 2 weeks or once a week. Depends. Nung time na nagtanong ka po, alam na nila na merong isang Miss Heart Evangelist. Kilala nila. Okay. So tinanong ko, anak, okay lang ba bang pagkasal ulit si daddy? Sabi niya, kanino daddy ka, Tita Heart? Sabi ko, yes anak. That's the only way you can get a yes. Yes anak. Tapos sabi ko, is it okay with you? Sabi niya, yes. Sabi ko, why? Alam mo ang sagot niya? Kasi nga minsan pinupuntahan nila yung mami nila. They stay with me. Okay. Para may mami kami doon, pag nagpupunta sila doon. Okay. At para magkaroon na din daw sila ng mami kung saan kami nakatira. Yun yung logic niya. Tapos ay nag-convince sa anak kong lalaki. Tinanong yung anak kong lalaki na inaantok-antok. Magandang timing yun. Ay ko, anak, okay lang ba? Yung anak ko babae siya na nagsabi, Kino, say super yes. And then anak ko, antok-antok. Okay, daddy, yes. Good night. Alam po ni Miss Heart na nagpaalam kayo sa mga bata. Naman. Kinabahan ba siya sa magiging sagot? Hindi din. Malapit na siya sa mga bata nun. Oo naman. Pinapatulog din niya sila noon eh. At that time. Sir, dako lang tayo sa Saan? Sa kampanya. Isa kang accomplished lawyer, legislator, tatay ka ng dalawang isang kambal. Paano ba? Dalawa ka isa. Isang kambal lang, ikaw naman dalawa yun eh. Sa bagay. Pag dalawang kambal, 4 na yun. You have a beautiful wife. And you have 2 kids. Okay ka naman. Hindi ka naman maluho. Sa kwento natin ka na. Boundary na. Hindi, boundary na. Why run? As Vice President. Bakit ho? Bakit hindi? Para sa akin kasi, maniniwala ko sa politika, habang may pagkakataon ka manilbihan sa anumang kapasidad, mas mataas pa o mas mababa, gawin mo. Pag dumating yung panahon na hindi ka na pinagkakatiwalaan sa anumang pwesto, bigay mo na sa iba. Mahigit 100 milyong Pilipino na tayo. Huwag mong sabihin ikaw lang ang magaling na may kayang gumawa ng trabaho yan. Tama. Ialok at ialay mo yung sarili mo habang kaya mo pa. Pag dumating yung panahon na may iba silang pinili, edi iba na rin ang gawin mo. Kung hindi ka po public servant ngayon, ano ka? Teacher ako bago ko tumakbo. Babalik ako sa pagtuturo Ano ba pagkatapos tinuturo ito. Nagturo ako nun sa UP College of Law. In fact, may estudyante akong senador na eh. Tang na loob. Senator Angara. Sonny Angara was a former student of mine at the UP No College way. of Law. Yeah. Ay, talaga po. Pero nung nagturo kasi ako, bata pa ako nun eh. Nag-graduate ako sa law at age 23. I was a lawyer at 24. I started teaching at 26. Yung ibang 26? Yes. Yung ibang mga Nagturo ako estudyante mga 28 po ako. yung ibang mga estudyante, ito law na to eh. So nag 4-year course muna sila, second course na bala nila to. Some of my students were about 2 years my junior lang or 3 years my junior. So yung agwat namin ng edad namin, hindi ganun kalayo. 4th year na si Sonny Angara nung naging estudyante ko siya. Oh my God. Ngayon, kay colleague na po kayo. Kaya nung nakita kami sa natin, tinatawag ko sir eh. Sir, utang na loob, huwag mo tawagin sir. Halos magkaedad na tayo para tayong senador. Naniniwala daw ba ka sa forever? Oo, pero kailangan mong paglaban. Hindi pwedeng hindi mo paglaban dahil pag hindi, kakalas at bibitaw yon. Based on experience. Gaano ba kahaba daw ho ang honeymoon stage sa isang mag-asawa? Sa inyo ni Miss Heart. Gaano kahaba ang honeymoon stage? Hindi binibilang sa continuous na panahon yon dahil pabugso-bugso yon. Alam mo yan, basta na... Kayo ba ni Miss Heart nasa honeymoon stage pa rin?
Depende kung nakikinig siya. Kung hindi siya nakikinig, oo. Pag nakikinig siya, minsan. Hindi kasi, alam mo, sa relasyon, mag-asawa man o mag-asawa man o magsuta. Sa relasyon, magsuta. Sa relasyon, hindi naman talaga siguro intense palagi. May mga panahon, hindi ko gagamitin yung salitang lamig. May mga panahon na Isihan mo lang. may kailangan ka rin asikasuhin, kailangan mo kumita ng pera, kailangan mo magbanat ng buto. Oo, di ba? Hindi po totoong love will keep us alive. Hindi 24/7 yun. Hindi totoo yung kantang, even though we ain't got money, I'm still in love with you, han. Hindi totoo yun. So, kailangan mo maghanap buhay. Ang importante, hindi ka man palaging in love, nandun yung pagmamahal at respeto. Sumasayo ka ho ba sa harap ni Miss Heart Evangelista para patawanan siya? Hindi. Siya, oo. Hindi nga. Siya, oo. Suot yung maskara ko. Mas marami na. May maskara ho kayo? Kasi yung pagkampanya, nagbagawa ako ng maskara eh. Para pag may motorcade na hindi ako makapunta, nagpapadala ako ng taong may suot ng maskara ko. So na lang yung kumakaway-kaway doon. Sinuot ni Hart minsan yung maskara ko at nagsayaw siya. To the tune of? Gusto makita yung video? Hindi na ho. Ay, hindi. Nakaupo lang naman siya. Ikaw naman may video. Eto lang mga kaibigan. Pero mas siya yung nagsasayaw, hindi ako. Ayaw. Ayan na, mga kaibigan. Maingit. Oo nga, no? Ito po yung, yan po yung bahay ninyo. Hindi na makita mo ka ni Miss Heart, ano? Nakamaskara nga eh. Tapos nagpa-flash mob kami sa Trinoma. About 150 participated. All of them are wearing masks. You did that? Not me. Heart. Okay. Heart too. Sayaw sila. Tapos, pagkatapos magsayaw, tinanggal nila yung maskara. Nandun si Heart, nandun si Lovie. Okay. Kasi mag-best friend sila ni Lovie eh. At pag nangangampanya sila ngayon, at least yung dala nilang pangalan, Poet Escudero pa rin. Oh, sabagay. Ang ano? Yeah. Ano po ang katangian mo? Why do we have to vote for You Jesus? don't have to. No, I mean, I hope you will, but you don't have to. realistically. Hindi, sana nga gawin mo. Sana boto mo ko, pero hindi mo kailangan gawin yun kung ayaw mo. Ano bang meron si Cheese? Hindi ko alam. Yan ang pinakamahirap na tanong sagutin. Nung nag-aaral ako sa college, ikaw, kahit kayo din, di ba? Nasali kayo ng organization. Why should we accept you? Yeah. Ang hirap kaya sagutin ng tanong na yun. Ano, magyayabang ka? Ano, mamalitin mo lahat ng kapwa mo aplikante? Para ngayon, sa pagkandidato ko, hindi ko ugali, apakan yung ibang kandidato, insultuin sila o siraan sila. May sarili silang katangian para i-alok yung sarili nila. Ako din naman meron. Kung ano man yun, sana nagawa at nasabi ko na. At yung rason kung ba't ayaw nilang bumoto, sana hindi ko nasabi at ginawa. Kung mananalo po kayo, sir, ano po ang hihilingin nyo sa Pangulo? Sino man ang maupo? Wala, bigyan niya ako ng panahon para ma-enjoy ko naman yung dalawang anak kong bata pa at dahil bagong kasal ako, panahon din para sa asawa ko. Hindi, ano pong gusto nyo hawakang sa ngayon ng gobyerno? Wala akong desisyon ng Pangulo yan at ugali ko, hindi ako nagsumasagot na hindi ako tinatanong. First day of mananalo po kayo, first day sa opisina, ano pinakaunang-unang agenda ninyo? Unang-unang gagawin ko, Labas po dito yung magsisimba, magpa-pray, pero yung trabaho po, ano po, unang-unang gagawin? kung ano mang opisina yun, ugali ko palagi, ayusin yung buong opisina ayon sa gusto ko, estilo ko ng pag-opisina. Halimbawa, wala akong malaking desk tulad mo, yung parang typical opisina ba? Ayaw Yung nyo? desk na ganyan na may nakaupo dito, parang yabang-yabang mo ba, parang hari ka na yung mga taon layo-layo. Ayaw nyo po ng ganon, may pangalan. Walang ganon. Ang desk ko sa opisina ko ever since is a long conference table that fits about 10 people. Ganon din naman, ang dami mo rin kausap palagi, at least tabot kamay yung kausap mo. Hindi yung parang yabang-yabang mo, layo-layo mo mula sa kinaupuan mong opisina at malaking lamesa na may pinag-iwalay kayong dalawa. Ayoko ng ganon. Pero namang opisina bigay sa akin, gagawin pa ng kayong tungkulin ko. Pareho din naman na gagawin ko, Papa Jack eh. Papasok ako ng maga, gagawin ko yung trabaho, ano man yun? Housing, DOJ, DOTC, kung ano man.
Uunahin ko palagi yung interest na mas nakararami. At higit sa lahat, hindi ko pagnanakawan yung opisina yon kahit piso. So pareho din naman ang gagawin ko anumang opisina. At walang opisinang maliit. Lahat ng opisina para sa akin importante at mahalaga. Pinagtatawaran nila yung housing halimbawa. Na lahat ng Vice President, housing lang yan. Alam mo, ang ekonomiya ng Singapore, ekonomiya ng Hong Kong, tinayo mula sa housing program. Ang Metro Manila, kinatitirikan ng informal settlers ang 3,000 hektarya sa Metro Manila. Kung makakapagpagawa ka ng 4-story on-site resettlement sa kanila, ibig sabihin malilibre mo 2,200 hectares, maayos pa yung tahanan ng lahat ng humigit kumulang 500,000 informal settlers. So may libre kang space na 2,200 para sa malaking kaluwagan yun. Dagdag kalye para siguro maibsan yung traffic, para sa open space, para mas maging livable ang Metro Manila. At may kasabihan tayo, itira mo ang tao sa lungga o galing daga. Itira mo ang tao sa kural o galing baboy. Itira mo sa maayos at disenteng tahanan, tao din siyang gagalaw. Sa pati peace and order, mareresolbahan mo rin. Hindi ako nag-a-apply. Sinasabi ko lang, walang maliit na opisina para hawakan ang sino mang may magandang intensyon para sa bansa. Natutuwa po ako sa hindi kay hard sell. Kasi tuwing eleksyon, alam mo, pinagdarasal ko, I've run in 4 elections. This is my 5th election. Ni minsan hindi ko pinagdasal na manalo ko. Pinagdasal ko palagi kung anong kaloob, yun ang mangyari. Kasi pag hinangad mo, hindi pala para sa'yo, baka mas malaking kawalan o mas malaking sakit ng ulo eh. Halimbawa, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. May naging Vice President at dahil humangad sa at hinangad niya, lahat ng tao tinutukan siya ng baril at kanyon, ang daming nakita. Pagkatapos ng eleksyon, sino man ang manalo maliban sa kanya, malamang may kaso silang lahat at malamang makukulong karamihan sa kanila. Kung hindi niya hinangad yun, wala akong sinasabi tuloy lang siguro ang ligaya di ba? So mahirap humangad ng isang bagay na malay mo hindi naman para sa'yo. So hiligin mo na lang palagi, anong kaloob para sa'yo? When it's time to retire, ano pong plano? When it's time to retire, plan to retire early. I started in politics at age 28. Congressman ako ng unang distrito ng Sorsogon. Plano ko magretiro sa bata o murang edad. Ayoko na magretiro ng 60 o 70. Ugod-ugod ka na nun. Ilang taon pa ang binibigyan niyo po sa politika? Oras na may halalan na iba ang pinili ng ating mga kababayan, hudyat na yun para maghanap ka na ng ibang gagawin. Gaya ng sinabi ko, Go back to teaching. Go back to teaching, go to the private sector kasi 100 milyong Pilipino na tayo Wag mong sabihin ako lang ang may kayang gumawa nun. Hindi Salvador ang pangalan ko. Ang tatay ko Salvador ang pangalan. Pero hindi Salvador ang pangalan ko. Wala akong savior mentality at hindi naman ako savior ng sanlibutan. Kung hindi ko kayang gawin, tiyak ko, mas may kayang gumawa siguro nun, mas magaling pa siguro kesa sa akin. Parang hindi ka na-convince doon. Hindi po, may natanong po sa inyo. Sir Gis, ngayong darating na halalan, kung halimbawa pong, kasi po I made this as a vow sa mga nakaantabay sa atin. Kung papalarin kayo mo po bilang busy Pangulo ng ating bansa at magtanong sa akin yung mga nakaantabay sa atin sa pinag-usapan natin at nag-text ako sa'yo, magre-reply ka ba? Pag manalo ko, oo, magre-reply ako. Pero pag hindi ako nanalo, hindi. Joke. Binuo ko lang yung kwento mo. Actually, magka-text lang ako pag nanalo ka. May Facebook ko ba kayo? Meron, pero administrator ang nagmamanage. Ang hawak ko talaga yung Twitter account ko. Yung @SayCheese. Ano po? @SayCheese. @SayCheese. Yes. Okay. Yun ang hawak ko talaga. Pero pag may tumitira sa akin na 1 follower lang, minumute ko agad. Ay, yung maapektuhan. Malamang troll yun Malamang ka talaga naman. Ano mo yun? Ang tignan mo, gano'ng matagal na yung account, tapos 1 follower pa rin siya. O pare-pareho silang 5 followers, tapos pare-pareho din 5 sila, tapos 5 followers sila isa-isa. Tapos pare-pareho yung sinasabi nila, ba't ka mapa-apekto, di ba? Pakituloy lang po ito bago tayo magtapos. Ako si Cheese Escudero. Tuloy niyo po. Ako si Cheese Escudero. Masaya sa kinakalagyan ng buhay ko. Inaalay ang sarili sa mas mataas na parinilbihan. Pasya lang sambayanan. Kay gagawad nila sa akin yun o hindi.
You know yun. At least pag uwi ko, nahangiti ka pa rin. Maraming salamat. Hindi lahat ng tao may ganun, ha? Oho. Di ba? Yung alin no? Yung... Yung pag uwi mo sa bahay, nahangiti ka. Hindi lahat ng tao may ganun. Ay, hindi po lahat ng tao. Totoo po yan. Maraming tao, nakangiti sila habang nasa labas. Pag uwi nila, hindi Aburido. na. Aburido. Maraming salamat po, ayan. Maraming salamat, Papa Jack. Thank you very much. Thank you very much po. Again, sa ating mga listeners, maraming salamat din sa pagkakataon. At namalawag sa dibdib na hindi politika ang pinag-usapan sa loob ng 10 araw ng kampanyahan. Oh. Maraming salamat sa Thank you po. pagkakataon. Babalitaan po kita kapag sakasakaling matuloy. Ako na po ang maalam mag-negotiate kung magiging voice-over po kayo ng Waze. Sige, ikaw na ang hente ko. Ikaw ang hente ko. 10% ako dyan. Maraming salamat. Sa muli, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you and good evening. Maraming salamat. Thank you very much. Mga kaibigan, yan po ang ating kaibigan si Jesus Cordero. Tumatakbo po sa pagiging busy Pangulo ng bansang Pilipinas, mga kaibigan. Anyways, we'll be back. I got more coming your way. Tawagan nyo na po ako over 832-6171, mga kaibigan. Ulitin ko lang ha. It's 832-6171, mga kaibigan. Ay, wait lang ha. Oras mga kaibigan, sa buong kapuluan, got 7 minutes after 10 o'clock and just heard me mga kaibigan, did an interview with Senator Jesus Cordero. Cool guy. Malupit na usapan pang love life, fun lang ang peg mga kaibigan. Sa lahat ng mga nagpadala ng tatanungan mga kaibigan, para sa kanya na hindi ko nabasa, patawarin niyo na ako, but I think I asked the most important question of all for him. Diba? Ang katanungang may forever ba? At ang sagot niya, ipaglaban dapat. Yan. Ayun na, alam nyo na. Ipaglaban. Pero ipaglaban mo pag jowa, baka naman pinaglalab mo, hindi mo naman jowa yan. Baka nalaban, jowa pala na iba yan. Tawag na dali na. 832-6171-1-800-10-100-5683. Maligayang makikinig po sa Lynn Gale, Taxi, UVL 557, Jonas Perez. And birthday niya on May 18. Ang layo-layo pa, sos. Baka advance naman ito ng bate. Ayan mga kaibigan. Nice ko lang mong bigyang batiin ng maligayang pakikinig at salamat sa pagdalaw mga kaibigan kay Ma'am Susan Espinosa. If you remember mga kaibigan, me and my best friend Marky, kinikwento ko to na over a week. I told this story on air. We tried rescuing a dog sa creek ng Makati mga kaibigan, and we failed. Hindi namin nakuha yung dog mga kaibigan, so I used Twitter, Instagram, and Facebook, diba, to ask for help. And finally, may nag-rescue kay Ricky, but nadap na siya ni Miss Susan Espinosa, diba? And yung aso, pinangalanan na ni Miss Susan na Creaky, kasi nga naman sa creek nakuha. Pangit naman ang pangalan niya ay Bushy. Hindi ata tama yun. Sorry, ano ba meaning ng Bushy? Pinangalanan mo siyang Ricky. At he is now a very healthy dog, recovering mga kaibigan trauma. Ang kwento mga kaibigan, I'm just learning the story right now. Si Ricky ay asong palakad-lakad in the vicinity behind the Makati Medical Hospital mga kaibigan. At inilalaglag siya ng sadya, sa creek. Nilalaglag siya. Pag nahanap po yung mga naglalaglag sa paking ko talaga mga yan. Ha? Pag nakakita ko ng tao na abuso ng dog, sa paking ko talaga kayo. Magkagalit-galit na tayo. You don't do that to animals, di ba? Because you will be worse than animal. But right now, mga kaibigan, Creaky, we cannot save all the dogs in the world. I am a dog lover. There's no point, there's no way, di ba? And there's no superpower that you can have to save all the dogs in the world. Period. But di ba, if you cannot save all the dogs in the world, di ba, wag ka na maglaglag ng aso sa creek, di ba? Sapakin kita. Sino man. Pero ngayon mga kaibigan, si Creaky po will be on his way to a facility in Subic, di ba? Because Miss Susan has been rescuing dogs in the past several years. She's got 57 dogs
na inaalagaan na ni-rescue niya. And 20 plus cats. So, Creaky's in good hands, mga kaibigan. I sponsored Creaky's, sponsor ako yung kanyang travel. May passport pa nga ata. Para makarating si Creaky sa Subic, mga kaibigan. So, small acts, di ba, to save a dog. Alam niyo itong aso na to? It was, a message was sent to me sa Facebook ko at 3 in the morning. Kumakain po ako, mga kaibigan, sa Eastwood nung gabing yan. Madaling araw na yan. 3:30 ng madaling araw kumakain ako ng pritong itlog. Totoo to, ha? At may nag-PM sa akin, sabi sa akin, 8 hours na yung aso dun sa creek. Actually, ang description sa akin, paus na nga kakatawal yung aso. At nabasa ko yung message, mga kaibigan, 6 hours after nung 8 hours na yun. Can you imagine yung trauma na nilalaglag nila yung dog doon? Pag nakita ko talaga naglalaglag ng dog, sa paking ko talaga yan. Mag-sorry na lang ako after. Diba? Buisit, diba? Gago yan. Hayop. Pero ngayon, diba? Creaky, he is now a fed dog, mga kaibigan. Congrats. At maraming salamat kay Miss Susan Espinosa for the good act, mga kaibigan. Ayun, ha? Dapat pala ito nilalapit ko sa mga nakakausap kong tumatakbo. Pwede kong hilingin ito, di ba? Magaling. Maraming salamat sa mga bisita ko tonight. May mga bisita ko, mga kaibigan, na lovers. Lovers ba yan? Kiss nga. 2 minutes lang. Sige na. Sample. Ito mga taga-saan kayo? PUP? Graduate na ako, ha? Graduate kayo, ha? Tayo pala yung ka-alma mater ko. Anyways, we have our first caller, mga kaibigan, si JM ng Manila. Hello, JM. Hello po. JM? Po. Matulog ka na. Mahina kasi. Ilang taong ka na? 29. 29. Apo. Alright. Bakit maingay? Ba't maingay ang paligid mo? Nasa terminal kasi ako. Si Papa Jack. Ano ginagawa mo dyan? Tindera po. Tindera ka ng? Ng store. Ng? Store po. Yung store ang binibenta mo buo? Pakyawan, wholesale, paano? Tingi-tingi. Hindi. Tindera ka sa store. Opo. Okay. Ano mga paninda mo ngayon? Marami po. Yung mga sari-sari, may mga pampasalubong, Okay. mga pambaon sa bus, ganyan. Okay. May mga pagkakataon ba na may bumili, ikaw gustong bilhin, gano'n? Marami. Ganda mo, no? Ganda mo! Salamat. Hirap mo ako, ha? Ay, may jowa ka na? May asawa po. May asawa. Opo. Kailan kayo huling naglambingan ng asawa mo sa paraang binubunutan kanya ng buhok sa kilikili? Ay, hindi. Ganun. Di ba, may ganun mag-asawa, di ba? Oo, yan lang, form of lambingan yan eh. Hindi Ayoko mo ginagawa kasi yon? ako. Hindi po. Hindi mo ginagawa yon? Masakit yun. Paano ka nagtatanggal ng buhok sa kilikili? Shave. Shave. Yes. Oh, kasi may kilala ko, alam mo ang paraan niya? Ano po? Burn. Sinusunog niya. Masakit na. Kaya trip yan. Ito nga lang, maitim yun. Anyways, biro lang. JM, ano mapaglilingkod ko sa'yo? Wala lang. Mag-share lang ako. Ano yung share mo? Ang kasiyahan sa buhay. Wala kang problem but you have a very wonderful love story. Ganun ba yun? Yes. May mga problema, syempre, hindi naman mawawala. Pero kaya naman. Basta talaga? magkasama kami. Yes. Sige na, magkwento ka na. Yung kasi may bali, po niya kasi ako, pangalawang asawa. So, pero okay naman kami ng unang asawa niya. May 3 anak siya din doon. Gano'ng katagal lang kayo mag-asawa niya? Since 2005. Okay, matagal na rin, 10 taon na. 11 years. Yes po. 11 years this year, no? Apo. Okay. Tapos, okay naman po kami nung girl. Kaya lang kasi may mga times na kunwari yung Christmas, gano'n, nagpupunta sila sa bahay.
parang gumagawa pa siya ng mga kwento, gano'n. Pero hindi ko naman din niya pinapansin kasi at least yung mga bata na lang. Hindi mo pinapansin pero kinikwento mo sa akin. Wala yung Mama Jack. Wala na naman yun sa akin. Kasi pagka nagkakasalubong naman kami, okay naman siya kasi hindi ko Magkakalapit lang kayo ng bahay. Opo. Magkapit bahay as in. Magkapit bahay. Opo. Gaano katagal silang hiwalay bago naging kayo? Para nagkakalabuan lang nung una. Ikaw pala ng agaw. Yun ang dating nung una, tama mali? Papa Jack hindi siya naghabol. Yun ang dating nung una. Nagkakalabuan lang, pumasok ka sa eksena, nang agaw ka. Tama? Yung una, ha? Opo. Pako. Pero okay naman kami. Yun lang. Tapos yun nga, yung asawa ko ngayon, okay din kami. So, yun kasi gabi-gabi nagtitinda ako dito. Sa umaga lang din kami nagkikita. Pag uwi ako tulog. Ano ang ginagawa niyo pag nagkikita kayo ng umaga? Wala lang, babadyak ka sa bahay lang. Ano bang trabaho ni Mister? Admin aid sa ospital. Okay. Gusto ko ba, ate, magmensahe sa iyong mister para matapos na to? Joke lang. Grabe ka, Papa. Biro lang ito naman, Di ba? Nakakatuwa na may mga tumatawag sa atin. At ang balak lang gawin sa buhay magkwento ng love story. Oo. Sige na, magkwento ka. Magmensahe ka sa kanya. Anong pangalan niya? Arnel. Arnel. Ilan na anak niyo? 3 babae. 3 babae. Ilan taon yung panganay? 10. 10, yes. Sabi ko na eh. Marte 10. Alam ko yan. Alam mo kung bakit alam ko. Siyempre. Kaya kayo nagsama eh. Yan ang bilang ng, di ba? Kung magkakilala kayo, yan ang unang ginawa nyo. Bilangin mo. Di ba? Bilangin mo. Oo nga. Hindi, Liz, ate, may mga bagay na mag-uumpisa sa mali eh. Papakatawanan hanggang maging tama. Na. Apo. Anes. Sige, dali. Anong tawagan nyo? Ha? Ma. Pap, tsaka ma. Ano team song nyo? Team namin. Bakit ngayon ka lang? Wala, nakalipas na yan, ibungol. Hindi yung para, di ba yun yung mga taong nagpipigil pa, kayo na 10 taon na kayo magjowa, mag-asawa eh. Ako na bahala. Ikaw na bahala, Papa Jack. Malamang luma na naman to. Wag naman. Makawag naman ka no? Ano yung gagawin? Sige, ako na bahala. Okay. Mahal na mahal kita. Salamat sa 3 anak na binigay mo sa akin. Ano yung Papa Jack? Tapos, basta yun lang. Alam mo naman yun, mahal na mahal kita. Wow. May mga times na may problema tayo, pero kaya naman natin basta magkasama tayo. Ang tampuhan kasi talagang laging nandyan kung may pagkukulang. Pero mahal na mahal kita. Alam mo yan. Ilang beses ko lang pinatunayan sa'yo yan. At naramdaman ko rin yan sa'yo. Kaya masaya ako na ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita at ikaw ang napangasawa ko. Yun lang, Papa Jack. Salamat. Sa mga anak niya, anong mensahe mo? Sa 3 anak ko, may mga times kasi na nagtatanong sila. Ano mga tanong nila? What is love? Hindi. Kung bakit daw iba ang nanay ng mga kuya niya. Hindi maiiwasan yan, di ba? Opo, pero hindi pa naman namin sa kanila masyado pinapaliwanag kasi syempre mga bata pa sila. Darating ang time na mapapaliwanag namin sa kanila ng maayos. Saya. At least magkakakilala sila.
Yan. Ba't magkakasundo, no? Opo. Eh, doon sa... Bakit nga, Papa Jack, naging magkaklase pa yung dalawa? Yun lang. Wala nang mas... Nagtanong nga sila, Papa Jack. Ang sabi niya, bakit daw pareha sila ng apelido? Hindi pa sila magkakilala noon. Hindi pa. So, tapos sabi niya, tinanong niya sinong papa mo. Tapos sinabi niya kung sino rin yung papa niya. Reunion eh, no? Reunion na hindi alam. Ang ganda yun. Doon sila unang nag-meet. Nasa isang school sila. At least ngayon okay na, no? Opo. Yan, nakakatawang isipin natin na, I'm sure nung time na naghiwalay yung mister mo tsaka yung ex niya, magulo yan, di ba? Kahit yung sa inyo, magulo din siguro. Nag-uumpisa kayo. Opo. Pero ngayon, at least kahit pa paano, humupa na yung gulat, maayos na ang lahat, no? Opo. Kulang na nga lang sa banding, Papa Jack eh. Oh, huwag ka magparinig, walang ticket. Pwede mo Sayang. Sana hindi ka nagparinig. Ano ba yan? Bigyan pa naman kita. Ano ba yan, Papa Jack? Sige na. Wala, ate. Pasensya ka na, rules, di ba? Rule is rule. Ay, ano ba yan? Sayang. Hindi nakahintay. Oo, bibigyan kita. Isang booklet na dapat ibigay ko sa'yo, 50. Day off ko pala magbukas, Papa Jack. Mag-iingat ka sa day off mo, ha? Okay? Sige na nga. Pasensya ka na, ha? Sayang, oh. Wala, may rules talaga dito, ha? Ano ba yan? Sige Wala. na, Papa Jack. Sorry, oh. Pag pinagbigyan kita, lahat na natawag, gusto na lang humingi ng ticket. Ay, ganun. Kaya ayaw ko nang nagpaparinig. Okay. Period. Papa Jack, sino ba ito mo president? Ate, walang politika dito eh. Ay, ganun ba? Sorry. Joke. Hindi, alam mo, kami ay mamahayag kami, non-partisan kami. Ano kami, kumbaga, ini-interview namin sila, tatanong kami, di ba? Hindi dahil ini-endorse namin, kundi gusto namin matanong kung ano yung in-offer sa atin. In a lighter naman. Opo. Kung sino man iboboto ko sa eleksyon, akin na lang yun. Okay po. Pakialamera ka, no? Ha? Salamat sa pagtawag. Sige po. Salamat. Bye-bye. Ayan. Kawawa naman siya, walang ticket. Ganun kasimple yan, mga kaibigan. Pag nagparinig ka na, automatic wang nga. Walay. Ay, naku, kawawa. Ay, kawawa. Ay, kawawa. Tawag sa akin dali over 8326171 1-800-10-100-5683. It's 8326171 or 1-800-10-100-5683. Free nakaantabay mga kaibigan si Matthew and Ramil Vergara. Yan mga staff daw ni Senator Chis Escudero. Salamat sa pagdaan at pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Nakaantabay Davalos family, Mayat Henry Alia, Tyrone at kaibigan namin si Minda from Sir Henry. Maligayang magbati po. Thank you very much si nakaantabay sa amin Virginia Reyes at si Princess Dizon. Maligayang pakikinig po. Thank you. Sa mga nakaantabay mga kaibigan sa Mandako ng Kapuluan, mabuhay. Mabuhay. Ay nako. We are going to get another caller mga kaibigan. Araw-araw na papremyo mga kaibigan at linggo-linggo sorpresa ang muling hatid ng Cherry Mobile ngayong March 31 hanggang May 31. Uy, naku, meron bang isang buwan? May 2 pa lang eh. Isa na namang sorpresa ng Cherry Mobile na swak para sa estudyante at yuppies, yung professionals mga kaibigan ng pinakabagong Cherry Mobile Alpha Prime 5 powered by Windows 10 Mobile. Going out of town mga kaibigan, field work tapos biglang kailangan mag-send ng documents. Ay, ayos lang yan dahil sa OneDrive, maaari mo na ma-access ang documents mo mula sa iyong Alpha Prime 5 kahit saan. Gusto mo manood online? Well, walang problema dahil nandito na ang LTE ready. Mabilis mga kaibigan internet speed at klarong-klarong pictures at videos dahil sa 5-inch HD IPS screen. Gusto ko to. Bibigyan kaya ako nito ng Cherry. Hello, Cherry. Gusto ko na 4 nito. Lahat ng standout features na ito ay makukuha mo sa murang halaga mga kaibigan. Take note ha. Ang gaganda ng binanggit ng features. Ito lang ang halaga niyan. 3,999 pages only. Mura.
3,999 pesos only. Bro! Kaya dali na at pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Mobile stores at kiosk mga kaibigan at bumili na ng standout mga kaibigan. Mag-stand out above the rest with Cherry Mobile Alpha Prime 5. Sa May 6 mga kaibigan, ang Barangay Cherry nasa Fisher Mall, Robinsons Iloilo at SM Jensen. Sabado naman, May 7 nasa SM Fairview, Robinsons Rojas at Gaisano Mall sa Davao. At sa Pure Gold Cubao, KCC Mall at Robinsons Malolos sa May 8. Linggo-linggo linggo. Yan ha. Maglaro at makisaya sa kanilang in-store games upang manalo ng freebies mga kaibigan o Cherry Mobile handset sa araw na iyon. Bili lamang ng worth 150 item mga kaibigan sa store at pwede ka nang manalo. Araw-araw maswerte, araw-araw panalo mga kaibigan. Talagang everyday is a Cherry Day with Cherry Mobile. Galing! Galing-galing. Oh yes, yes man, yes man. Yes man. Ang init ng panahon, ang init na, mainit kanina. Grabe, no? Nakakatosta ng anes kaya klase. Oh. Di ba yung mga pagkakataong magiging show po yung anes mo sa steam na siya doon. Di ba? Wala lang. Kung nakakalimot-baran ng kasi init ng panahon, mga kaibigan, huwag ka magdusa, ha? Oh. Mag-chill-chill tayo dahil nandito na mga kaibigan ang Super Fun Nalo ang summer mga kaibigan this April with TNT. Oo nga, dahil 3 winners ang pwedeng manal ng all expense paid trip to mga kaibigan to anywhere in the Philippines. Halimbawa, Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Bohol at Boracay. Ang all expense paid trip sa grand prize ng TNT Panalo Wheel. At para mas ma-enjoy mo ang super fun Nalo summer vacation, biruin mo, pwede kang magsama ng 2 more. Diba? 2, hindi yung sakit ha. 2 pang katropa. Kaya load na ng TNT promo AM15 para mas maraming spins. Just text WIN to 4545 for free or visit www.tntpanalowheel.com for more details. Ewan ko lang kung hindi ka mag-enjoy dyan, ang dayong pwedeng isama. Merong free internet mga kaibigan from AM15, COC10 at FB10 load mga kaibigan. Kaya hanggang June lang po ang promo na ito mga katropa, kaya wag palalampasin. Wag mong palampasin yan ha. Kung ganito lang naman lagi gusto ko na magsama forever. Para pwede ako mag-2-piece lagi, just lang. Mag-TNT na dahil sa TNT araw-araw panalo. Promo runs until June 15, 2016 for DIF TBS. Pretty numbers 1486 series of 2016. Ang galing ko. May caller tayo ulit. Hello? Hello po. Ay, hello po. Kamusta po? Okay lang po. Ayan. Sige po, salamat sa pagtawag. Papadyak lang eh. Tapos na. Hi! Hello po. Yeah. Antoinette, right? Yes po. Of Makati. Opo. Saan ka sa Makati, Iha? Sa may Sembo, Makati po. Sembo, di ba? Ang katanawan ng BGC. Tama? Opo. Alam mo, nag-uumpisang mapansin ko ang BGC na yung construction ng buildings 3 years ago. Pag nandun ka sa Kalayaan, di ba? Opo. Ngayon, pag nandun ka sa Kalayaan, i-compare mo 3 years ago, ang dami ng buildings, ang dami nagsulbutan, no? Opo. Ang dami na. Bala ko mabili ng building dyan, eh. Gano'n kaya? Hindi masama mangarap, di ba? Karoon ako sa building. Ano kayo pwede ko ipangalan sa building ko, no? Pag-suggest ka nga, pag nagkaroon ka ng building, ano magandang pangalan ng building? Kinakabahan ako. Maganda yan. Scared building yun. Walang aakyat dyan. Nervous building. Hoy, wag kang kabahan, Antoinette. Anong ginagawa sa buhay? Estudyante po. Anong kurso? Ano pa lang po pa-enroll pa lang po. Pa first year. Opo. Under po ng K-12. Africa! Si Direk Mamo, Andrew Dirial. Mamo! Ano na? Good evening po, Direk. Ayan, grade? Anong grade? Hindi po, naka-graduate na po ng grade 12. Naka-graduate ng grade 12. Sige. Opo. Ano ka na ngayon? College po. College. Anong course nga? Psychology po. Psychology? Yes.
Dapat mo makilala si Sigmund Freud. Diba? Opo. Father of modern psychoanalysis. Ang magandang case study ay the Jonestown Massacre yan. Tama! Psychology. Ay, sociology pala yun. Nagmamagaling na naman ako. Bakit mo gustong mag-psychology, ate? Kasi po, nung nag-under ako ng K-12, yun na po yung parang naging track po ng pag-aaral ko po. Nung? Nag-under po ako ng grade 12. Paano yun ang naging track? Paano yun? Ano po kasi siya, no? Grade 11, grade 12 po, may 2 years po kami ulit ng high school. Okay. Papapiliin po kami ng gusto naming kukunin. Tapos yung OJT po namin. Okay. Kasi alam mo yan ang nakita ko, yan eh, yung part na yan ng K-12 mga kaibigan, yan yung double-edged sword eh. Kumbaga, advantage or disadvantage. Kasi at that very, very young age, hindi mo naman sigurado kung anong gusto mo kunin sa buhay. Yes po. Di ba? Paano kung halimbawa, ang kinuha ko dyan, gusto mag-welder kasi nakita kong trip ng mga kaibigan ko. Ang totoo pala, gusto ko maging astronaut, ganun. Layo, di ba? O nga. Buti na lang, 1990s ako nag-aral. Sige, dali, Antoinette. Magkwento ka na. Kasi po, Papa Jack, meron po ako naging boyfriend for 2 months. 2 months lang? Opo. Walang niya, mahaba pa isang kwarto ng taon. Kailan kayo nag-iwalay? Neto lang po nung March 23. April 23 po. Wala nga forever, bud. Mo nakilala? Actually po, hindi ko rin po alam. Parang aksidente kayo, lang di- din. Aksidente lang din po. Ano yung parang tumigil yung aksidente? Nung Kwenta mo paano? siya po kasi yung nauna. Ano sabi niya sa'yo? Galing po ako parang bumili po ako ng pagkain namin. And then nung nakasalubong ko po Pagkain? Apo, Anong pagkain ang binili mo? ulam po. Ulam! Lutong Apo. ulam! Apo, Anong lutong ulam? adobo po. Adobo? Apo, Saka bumili ng adobo? dito sa may kanto lang po namin. Sa may kanto nyo? Opo, Magkano ang order niyan? 15 po. 15. Opo, Ilang hiwa ng karne yan? 2 po. 2. Opo, Malamang ang isang hiwa niyan ay 7 pesos. Piso yung sabaw. Okay, tapos? tapos nung pauwi po ako, lumapit po siya. Ayan. Ano sabi niya? Sabi niya Miss, po, ang laki hindi ng na- hiwa ng karne mo. Hindi naman po. Parang ang ano po is, nagtanong po siya nung name ko and then kung saan po ako nakatira and then yung number ko po. Binigay mo? Hindi po agad. Mga Bali ilang po- seconds? Hindi naman po second. Minutes? Hindi rin po. Days? Opo. Ayun. Ang Siyempre kailangan ganda po mo pa rin. siya magmamaganda muna. Bagay, oh. O, paano? Ano sinabi mo sa Bali kanya? yung sabi ko po na yung number ko hindi ko po agad ibibigay. Sinundan niya po ako kung saan po ako nakatira. Ganda mo. Talker ang dating nung kuya. Tapos po, nung sinundan niya ako, nagulat na lang po ako after po ng ilang days. Pumupunta po siya sa amin, sa tapat po. Naamoy niya yung adobo, eh. Tapos tinatanong ko po siya, every time po na nakikita ko siya, tinatanong ko po kung bakit nandito siya. Ang sabi niya po is, hindi ko pa daw po kasi nabibigay yung number ko. Pero, ano yan, medyo scary yung dating yan, di ba? Opo. May nakasunod sa'yo? Kasi dating ko po, Papa Jack, is mukha siyang magnanakaw. Mukhang magnanakaw. Parang minaman-manan niya po yung bahay namin. Baka parang niya nakawan yung bahay, no? Pag uwi mo walang bahay, bakod lang. Saya. Walang kwenta yung mga joke sa love. Pangit. O tapos? Tapos po yun, and then parang sobrang kulit na po, nakulitan na rin ako. Binigay ko po. Binigay mo! Opo. Oo. Tapos? And then pagkabigay ko po sa kanya, nagte-text po siya lagi ng parang puro banat po na pick-up lines. Yung mga ganun po siya.
Tapos hanggang sa one time po, ang sabi niya po sa akin is, gusto niya na daw po maging kami. Siya po yung kumontrol nun. Ganon? Opo. Then para sabi ko po is, magiging tayo kung makikipagkita ka sa akin. Hayop! And then pumayag po siya na makipagkita. Nung pagkakita niya po, akala niya po is sasagutin ko siya agad. Pinalagpas ko po yung araw na yun na sabi niya po sa akin, nagta-text po siya na akala ko ba pag nagkita tayo sasagutin mo na ako. Tapos naging kami po nun is January 24 po. Kinabukasan po nun is birthday ko. Happy birthday! Magaling kang tumiming, no? Opo. Kasi syempre maririgaluhan ka. Ba-birthday ka kinabukasan eh. Hindi po, yung balik ang naging regalo po niya sa akin is yung sarili niya po. Binalot niya? Hindi po pala, ang sabi niya po is, swerte ko daw po. Maganda yan, walang kagas-gasos, no? Share Opo. yourself to everyone, pak. Din parang ganun po. Tapos sobrang, wala pa po kaming isang buwan is, puro away na po. Kasi po yung reason po nung away niya is, sobrang ang babaw po. Lagi niya po kasi sinasabi sa akin na parang hindi po kami talaga yung pwede. Kasi daw po ganito lang daw po. Naghiwalay na pala kayo. Ano problema mo ngayon? Kasi Papa Jack, yung pakikipag-iwalay niya sa akin is hindi maganda. Parang walang closure kasi. Walang closure. Opo. Paano ba siya nakipaghiwalay sa'yo? Napag-iwalay lang po siya sa akin, through text lang po. Ang sabi niya po Ikaw ba, kasi, ano bang trabaho niya? wala po. Estudyante pa lang din po. Estudyante. Opo. Anong course niya? Hindi po kasi namin pinag-uusapan yung ganun po. Parang bali po nun, ang sabi niya lang po sa akin, last text po nung April 23 is, ayaw na daw po niya. Ayaw daw po niyang manloko ng tao. May iba na daw po siyang nagugustuhan. Malamang bumili rin niya ng ate, putsero. Sinangdan niya, malaki ba yung hiwa ng putsero mo? Kaso po kasi Papa Jack, yung nagugustuhan niya po is sobrang bata po. Wala ka nang pakialam doon, hindi na kayo eh. Diba? Second year high school Papa Wala ka Jack. nang pakialam doon. Kasi Hindi. wala kaming closure. Pero hindi na kayo. Yun nga po. Ang closure ate ay isang malaking luho. Closure is a luxury. Right? Opo. Ang closure ay malaking luho. Hindi lahat nakaka-afford yan. Not everyone, mga kaibigan, can afford closure. Pero kasi Papa Jack, bakit hindi nga naman, pwede nga naman pong sabihin sa akin, bakit sa text lang po? May ganung lalaki talaga, di ba? Mga duwag. Pero si Papa Jack, nung way po na yun, April 23 po kami ng break. April 24 po, meron na po siya agad. Wala kayo. Ganun po ba dapat yun? Hindi naman, di ba? Kasi ako, Papa Jack, nasa stage pa rin ng pag-move on, Papa Jack. Ate, problema mo na yan. Hindi niya problema yan, ano ka ba? Ate, ganito yan, ano? Nag-iwalay na kayo ng Feb 23, tama? April 23 April 23. po. Opo. Ano man ang gawin niya, ate, 1 minute after niya mag-iwalay, it's no longer your business. Opo. Break na kayo eh. Tama? Opo. Oo. Kahit magpatikal-kal pa siya na gitna ng EDSA, wala kayong pakialam. Diba? Opo. Ganun ka simple. Pero kasi Papa Jack, bakit hindi nung araw na yun, nag-text pa rin siya? Kasi nag-reply ka. Hindi Papa Jack. Hindi ka nag-reply? Dinilit ko Papa Jack number niya. Bigla siyang nag-GM na parang
pinamukha niya pa sa akin, Papa Jack, na Pero nag-reply masaya siya ka? doon. Hindi po. Oh, yun. Ano yung Papa Jack, para iparamdam niya lang? Na? Na parang better na wala ako. Hindi naman ate, baka ayaw na lang talaga niya. Ganun kasimple. Wala naman, ba't hindi naman po ako nagkulang sa kanya din? Ate, kahit maging perfect ka pa, kung ayaw na sa'yo, wala na. Hindi po, Papa Jack, hindi niya ayaw sa akin. Tanga na kapag-iwalay ano. Gusto ka? May iba siyang nagustuhan lang, Papa O Jack. di ayaw na sa'yo. Naku, Loko-loko ka pala eh. Diba? Ayaw na sa'yo. Ganun kasimple yun. opo. Ayaw na. Pag ayaw na, ayaw na. Opo. Diba? Ito Yes, yung... Papa Jack. Ihi tuloy ako. Ako magsiya. Ayaw na niya sa'yo, gagawin mo. Let's go. Oh, yun. Kahit hindi maganda atin na ikaw yung babae, ikaw yung parang patay na patay, balikan ka niya. Opo. Tama? Opo. Oo. Hindi maganda yung hindi maganda yung, ikaw yung babae ate, tanong ka ng tanong ate kung, ma'am, wala kaming closure mga kaibigan, alam niyo ba, yung closure ate, it comes in different, in many forms. At because di ka nag-usap ng personal, wala kang closure. Opo. Minsan ikaw lang yung, di ba, tinext ka niya, nag-reply ka, sabi niya, ayaw na niya, tama? Opo. Oo, nag-reply ka, tama? Opo. Oo, pag nag-usap ka ng personal ate, ano ba pag-usapan niya? Di ba yun din lang naman? Ulitin niya lang na pag-usapan niya sa text. Tama, mali. Although mas formal yun. Di ba? Paano pag ayaw nga? Ang ibig sabihin ba nakasalalay sa mga kami niya kung kailan ka magiging masaya ulit? Hindi po. Hindi, tanggapin mo na. Opo. Magpariband ka na ng buhok. Nagpagupit lang ako, Papa Jack. Uy, mahal mo na. Magpakulay pa. Ano, ganda mo, ha? Papak! Oh. Para manghinayang siya. Siya lang. Uy, magandang revenge yan, ha? Totoo yan, totoo nga. Yes, I know. Magandang revenge yan. Opo. Diba? Magandang revenge yan. Napakagandang revenge niyan. Yung tipong pag naglakad ka sa harap niya, manghihinayang na siya. Opo. Di ba? Opo. Ganda yan. Sige na. Kung Salamat nakikinig po. siya, di ba? Ay. Magsasay sorry, thank you, and goodbye ka ngayon. Yan. Papa Jack, okay na po. Oo, gusto mo later. Troy. Okay, ano pangalan? Troy po. Troy. Game. Troy, sorry kung nung dating tayo pa, sobrang selosa ko. Kasi, totoo namang maharot ka na lalaki. Pero, seryoso, hindi ako nagsisi na nakilala kita, hindi ako nagsisi na naging tayo. Siguro nga lang is, hindi na lang din talaga tayo yung para sa isa't isa. Thank you. Nung mga panahong kahit sobrang down ako, nandiyan ka para sa akin. Minahal mo ko, pinakilala mo ko sa pamilya mo, tinanggap niyo ako bilang pamilya niyo. Mm-hmm. Siguro good. Ito na yung last na talaga na. Mm-hmm. Lahat kakalimutan ko na hindi kita i-unfriend sa Facebook or iba-block. I-unfriend mo na, i-block mo na! Ayaw mag-move on na maayos? Gusto ko kasi na makita mo na kahit wala na tayo, masaya pa rin ako. Na mas better din sa'yo. It's just a facade. Hindi pa pa Jack seryoso. Ay, sorry. Ang basa dyan ay package. I-unfriend mo na, out of sight, out of mind. Ganun kasimple yan. No? Dinilit ko na nga yung number mo pa Jack eh. Ah. Pero memorize mo. Hindi. Hindi ako nag-memorize ng number eh.
Bakit di mo kaya, no? Ako, ang galing ko. No? Maras ko lang. Ang number ko nga po, Padyak, kaya ko. Hanggang number ko lang. Okay. Kayo na po, Padyak, okay na po. Di lang? Opo. Pa yan? Okay. Wala na? Wala na po. Sige. Salamat sa pagtawag. Thank you din po. Bye-bye. Bye-bye po. Si Antoinette ng Makati, mga kaibigan. Yung mga nakaantabay sa Bayong Dagat, hello po. Yung mga nakaantabay, mga kaibigan, within Metro Manila. Oy, tara na, dali, mag-drive na gamit ang Shell Fuel Save. Hindi lang ito basta gasolina, mga kaibigan. Ito na nag-atin sa iyo, di ba? Sa mga tatay natin para paaralin yung mga anak. Yan. Di ba, kasama yan, sangkap yan eh. So, pag uwi nila ng bahay, they don't have to worry about many things in life. Di ba? Hindi na maisama din yung fuel cost. Kasi ang Shell Fuel Save ay ginawa ng mga Shell scientists na mayroong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa regular priced fuel. So drive now to your nearest Shell station and choose Shell Fuel Save. Maligayang makikinig mo sa mga Shell stations na nakaantabay sa atin. Yes man, hello po. Musta? Salamat sa mga nakaantabay, mga kaibigan sa Mandako ng Kapuluan. Mabuhay kayo. Tawag na dali na, mga kaibigan. Playing now the music of Avalon Beyond sa kanyang awiting o kanilang awiting. Grupo ba ito? Pangit naman ang pangalan, Avalon Beyond, ano? Pero pangalan pala, hindi pala grupo. Yung mga pagbati ka, mga kaibigan, I will read them in the next break. Ito muna ang awiting You're Beautiful. Shattered places, why your heart bleeds out.